Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahahalagang balita, kasama ang Department of Agrarian Reform o DAR, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamahagi ng Certificates of Land Ownership Award o CLOAS sa Coron, Palawan ngayong Huwebes, Setyembre 19. Nasa 1,217 Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs ang makikinabang mula sa 1,234 na e-titles na nakarehistro sa ilalim ng Support to Parcelization of Lands for Individual Titling o SPLIT project ng DAR. Narito ang kabuang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng naturang pamamahagi ng CLOAS. Kung gaano kalinaw ang inyong tubig at kaaliwalas ang kapaligiran sa inyong isla, ganun din kagaan at kaganda ang aking pakiramdam na makasama kayo ngayon rito. Isa ang lalawigan ng Palawan sa pinakamagandang lugar, hindi lamang sa ating bansa, kundi kinikilala rin sa buong mundo. Kayo po ay nabiyayaan ng mga magagandang tanawin tulad ng underground river sa Puerto Princesa at magagandang isla sa Coron, El Nido. Bukod pa rito ay nagkaroon din kayo ng mga likas na yamang angkop sa agrikultura. At ang yaman pong ito ay hangad nating mapalago ng umunlad ang sektor ng agrikultura dito sa region ninyo. Kasama po ang kagawaran ng reformang pansakahan na pinangungunahan ni Secretary Estrella. Ipinagkaloob natin ang Certificate of Land Ownership Award o ang tinatawag na CLOA at e-title sa ating mga masisipag na magsasaka. Ito po ay patunay na ang lupang inyong pinaghirapan ay sa wakas pag-aari naging pag-aari na ninyo yung lupang iyan. Sa araw na ito, higit sa 1,200 agrarian reform beneficiary ang makakatanggap ng inyong mga CLOA at e-title. Mabibigyan din natin ng CLOA ang mga kabataan na nagsipagtapos ng kursong pang-agrikultura. Nawa ay sa tulong nito. Alam niyo po, ang Agrarian Reform Program ay hindi lamang para magbigay ng titulo, para magbigay ng tinatawag na CLOA. Ay kasama din po dyan ay yung mga matagal nang nag-aantay doon sa kanilang CLOA at inaalala yung amortisasyon ay tinanggal na po natin yung utang na yun. Kaya yung mga matagal nang nag-aantay at nag-aalala doon sa pagbayad nila ng amortisasyon ay hindi nyo na po kailangan alalahanin yun dahil binura na natin ang utang na yan. Pangalawa, ang Agrarian Reform Program ay hindi lamang sa pagbigay ng lupa, ngunit pagsuporta pa rin, pati. At kaya naman ay kasama po doon sa pagsulat, doon sa original,
na land reform program ay ang linagay pati na para paganahan po natin ang mga kabataan na pumasok po sa agrikultura. Dahil marami po sa kabataan na hindi nauunawaan at hindi naiisip ang agrikultura, kaya't kung saan-saan ibang trabaho ang pumapasok. Ngunit kailangan natin ng mga magsasaka. Kaya't kasama po sa charter ng Agrarian Reform Program na lahat ng mga kabataan na dumaan at naging estudyante sa kurso ng agrikultura ay mabibigyan din ng lupa upang meron yung kanilang natutunan ay meron silang paglalagyan, meron silang magagamit na lupa para magamit naman nila ang kanilang bagong natutunan tungkol sa agrikultura. At ito po ay tuluyang suporta. Nawa sa tulong na ito ay mahikayat kayo na isagawa ang mga makabago at maunlad na pamamaraan na pagsasaka. Bilang pagtugon sa usaping pangkayapaan at maipakita natin na ang gobyerno ay iniisip ang inyong kapakanan at kinabukasan. Yes, sorry na lang po, medyo tinamaan ako. Alam naman ninyo, sa pagpalit ng panahon, medyo naabutan. Kaya kung napansin ninyo, yung boses ko medyo ngungo ng konti. At may sipon at may ubo ako ng konti. Pero magsusuot po ako ng mask dahil ayokong na mahawaan ka kayong lahat. Ngunit kung may mahawa rito, si Secretary Estrella daw ang bahala sa pagpagamot sa inyo. Ito po ay ating ginagawa para sa inyong kapakanan at kinabukasan. Makakatanggap din po nito ang ating mga kabataan ng muling nakikiisa sa pamahalaan. Alam natin na ang tunay na kaunlaran ay hindi lamang nasusukat sa pagmamay-ari na lupa. Kaya't sabay ng pamamahagi ng CLOA at e-title, ipinagdiriwang din natin ang pagkakaloob ng mga farm-to-market road na magpapabilis at magpapagaan sa inyong trabaho. Ang mga bagong kalsada ay makakatulong upang mapalapit kayo sa mga mamimili at mapabuti ang inyong kabuhayan. Batid namin ang paghihirap ng ating mga magsasaka, lalo na ang mga nagtatanim sa malalayong lugar. Hindi lamang kumakain ng oras ang mahabang paglalakbay, kung hindi ay maaari ding magdulot ng karagdagang gastos. Ngayon, sa pamamagitan ng mga bagong farm-to-market road, Busuang to Karuray, FMR sa Rojas, Sitio Nalbot to Arado, FMR sa Taytay, at sa San Nicolas to Sitio Caniogan, FMR sa Barangay San Nicolas, dito sa Coron, mas lalakas ang inyong kakayahang magdala ng mga produkto sa pamimilihan nang hindi kinakailangan mag-alala tungkol sa posibleng pagkasira ng inyong ani. Sa ganitong paraan, mas mabilis at madali nang maihahatid ang produkto sa mga mamimili at mas mataas ang pagkakataon na makamit ang maayos na kita. Ang lahat ng ginagawa natin ay naglalayong tiyakin na ang bawat metro ng lupa ay magsisilbing pundasyon ng isang mas maunlad at mas maliwalas na kinabukasan para sa ating mga magsasaka. Isang kinabukasan na puno ng katiyakan, seguridad at pagkakataong umunlad hindi lamang sa sakahan, kung hindi sa bawat aspeto ng inyong buhay. Alam po ninyo, ang proyektong ito ay sinimulan ng aking ama na kasama naman ang dating Secretary of Department of Agrarian Reform ay nangangalan ang lolo po ang pangalan po ng ating Secretary Conrad Estrella. Nung panahon po ng ama ko, yung secretary po, ang pangalan ay Secretary Conrado Estrella. The third na siya, yun po yung lolo niya. Kaya tinutuloy lang po namin ang trabaho ng aming mga ninuno. Kaya noong kami ay binigyan ninyo ng pagkakataon makapaglingkod,
nakapag-usap kami na marapat lang na aming ipagpatuloy ang nasimulan ng aming ama at ang lolo ng ating sekretary. Ito nga po ay aming ginagawa ay hindi nagtatapos sa pagbibigay ng lupa. Dahil nakita rin namin na isa sa mga iniinda ninyo ay ang mga utang. Yan, ito nga, ang naipaliwanag ko na nabanggit ko kanina sa pamamagitan ng Republic Act number 11953 o ang tinatawag na New Agrarian Emancipation Act, ang batas na nilagdaan ko noong Hulyo ng nakaraang taon. Mahigit 600,000 benepisyaryo ay kalas na sa bayarin. Ngunit, bago natin tapusin ang ating pagtitipon, nais kong ipaabot ang isang mahalagang mensahe. Kaakibat ng pagkakaloob nito ay ang aming hiling na gamitin ng wasto ang lupa para sa ikakataguyod na hindi lamang ninyo at ang inyong mga pamilya, ngunit para sa buong Pilipinas. Kaya sabay-sabay natin tahakin ang daan tungo sa isang bagong Pilipinas. Isang bansa kung saan ay bawat mamamayan ay may pagkakataon, may dignidad, may pag-asa para sa mas magandang kinabukasan. Binabati ko po kayong lahat sa tagumpay na ito. Mabuhay kayong mga magsasaka. Mabuhay ang magsasaka ng Pilipinas. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, formal nang nanumpa kay Presidential Communications Secretary Cesar Chavez bilang bagong Director General ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS, ang veteranong mamahayag na si Fernando Dindo Amparo Sanga. Ang oath-taking ceremony ay ginawa nitong Miyerkules sa tanggapan ng Philippine Information Agency o PIA, kung saan present din ang ilang opisyal ng PBS-BBS. Isinigawan na rin ang turnover ceremony kung saan formal nang ipinasa ni outgoing Director General Rizal Giovanni Aportadera sa kamay ng bagong talagang DG ang pamamahala at pamuno sa tanggapan kabilang ang nasa 30 istasyon sa bansa. Kilala si Amparo sa malawak na karanasan sa pamamahayag na nagsilbi rin noong reporter-announcer ng PBS-BBS mula 1989 hanggang 1994. Tumatak rin ito bilang Radyo Patrol 26 sa ABS-CBN, DZMM Teleradyo at naging defense correspondent pa ng ABS-CBN Integrated News and Current Affairs. Nagsilbi rin ito bilang Director, News Bureau Chief ng ABS-CBN TFC Middle East mula 2006 hanggang 2010 na isa sa tumutok sa sitwasyon ng mga Pilipinong naipit sa gitna ng gyera sa Lebanon. Si Amparo ay ang ika-16 ng naitalang Director General ng PBS-BBS. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, supply ng pagkain sa bansa nananatiling sapat sa kabila ng epekto ng mga kalamidad ayon sa Department of Agriculture o DA. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Tiniyak ng Department of Agriculture na nananatiling may sapat na supply ng pagkain sa bansa sa kabila ng pagtama ng magkakasunod na bagyo ngayong buwan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., walang dapat ipag-alala dahil lahat ng sektor ay nagtutulungan para magkaroon ng sapat na supply ng agri-commodities sa mga pamilihan. Kung meron man anyang kinakapos ang supply, ito ay pansamantala lang tuwing may tumatamang bagyo. Pagkain, sa rami ng pagkain, sigurado may pagkain sa merkado, sa shelves. Nothing to worry about. I think all the industry
industries are playing a role, no, to provide food for everybody. Of course, palagi lang talagang may problema sa bagyo na there might be shortages from time to time kung ano tinamaan ng bagyo. It's a logistic matter, but we have stocks naman. Yan ang tinig ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Sa ngayon, patuloy pa rin nakatutok at nagsasagawa ng assessment ang DA sa pinsalang tinamo ng agri-sector kasunod ng bagyong Ferdy, Hener at Helen. Ito si Mera Anbastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, 1.2 milyong katao apektado ng nagdaang bagyong Ferdy, Hener at ng Habagat. Pamamahagi ng tulong, tinututukan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Hazel Morada ng RP3 Alert. Patuloy ang pagbibigay tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga nasalanta ng nagdaang bagyong Ferdy, Hener at nagpapatuloy na habagat. Sa panayam ng RP3 Alert, sinabi ni DSWD spokesperson ASEC Irene Dumlao na umabot na sa lagpas 348,000 ng mga pamilya o katumbas ng 1.2 milyong individual mula sa higit 1,600 na mga barangay ang naapektuhan ng sunod-sunod na kalamidad. Aniyan na pamahagi na ng ahensya ang nasa 32,400 family food packs, gayon din ang pinansyal na tulong sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program, particular sa Mimaropa, Bicol Region, Central at Western Visayas, BARM at Regions 1, 2, 9 at 12. Bukod dito, nagbigay rin ng DSWD ng non-food items gaya ng hygiene kits at suporta sa mga estudyante na pansamantalang natigil ang pag-aaral, pati na rin ang psychosocial support sa mga evacuees. Mula RP3 Alert, ito si Hazel Morada para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, ilang kalsada sa Cordillera Administrative Region o CAR, maging sa Rehiyon 2 at Rehiyon 6, sarado pa rin sa mga motorista dahil sa naging epekto ng bagyong Ferdy, bagyong Hener at Habagat. Narito si Michael Rogas para sa balita. Hindi pa rin madaanan ang ilang kalsada sa 3 rehiyon sa bansa matapos masira dahil sa mga bagyong Ferdy at Hener na pinalakas pa ng habagat. Sa report ng Department of Public Works and Highways, sarado pa rin ang bahagi ng Cannon Road sa sitio Camp 2 sa barangay Twin Peaks sa Tuba, Benguet dahil sa road slip. Sa Tinok, Ifugao naman, sarado pa ang Banawe, Hungduan, Benguet Boundary Road dahil sa soil collapse. Sa Isabela naman, hindi pa rin passable sa lahat ng uri ng sasakyan ang Kabagan Santa Maria Overflow Bridge dahil sa mataas na water elevation. Sa Antique naman, sarado pa rin ang Iloilo Antique Road sa barangay Egbukakay at Maanan sa bayan ng Himmatic dahil sa nag-collapse na slope protection, road slip at lumubog na pavement depression. Sa Kalinga naman, limitado pa muna sa light vehicles ang access sa boundary ng Mountain Province boundary sa mga bayan ng Maswa, Basao, Tinglayan at Kalinga. Tiniyak ng DPWH na kumikilos na ang kanilang mga tauhan para sa pagsasaayos ng mga naapektuhang kalsada. Ito si Michael Rogas para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, modernisasyon ng Philippine Fiscal Management target ng Administrasyong Marcos Jr. pagsapit ng taong 2028. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Raquel Bayan. Target na Marcos administration na maging modernized at internationally recognized ang Philippine Fiscal Management sa pagsapit ng taong 2028. Ayon kay Budget Secretary Amina Pangandaman, ang PFM Reforms Roadmap 2024-2028 ay magsisilbing blueprint ng bansa upang i-transform ang bureaucracy at paigtingin ang ekonomiya ng Pilipinas. Sa ilalim kasi ng roadmap, mabibigyang daan ang fiscal discipline, strategic resource allocation at mas epesyenteng delivery ng public
public service. Ayon sa kalihim, dahil sa pinag-iigting na accountability at transparency, maaasahan ng publiko na ang roadmap na ito ay magsisilbing gabay ng bansa tungo sa isang mas maunlad na bagong Pilipinas kung saan ang pamahalaan na ibibigay ang pangangailangan ng publiko at natutupad ang pangarap ng bawat Pilipino. Transparency at its core, this roadmap promises to guide us towards a bagong Pilipinas where the government delivers the deeds and fulfills the aspirations of the Filipino people. Mula sa Malacanang, ito si Rakalbayan para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, mas mababang airfare sa Oktubre asahan dahil sa pagbaba ng fuel surcharge ayon sa Civil Aeronautics Board o CAB. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Dayan Lear. Magandang balita para sa mga nagpaplanong bumiyahe sa darating na Oktubre. Inaasahan kasi ang mas murang pamasahe sa eroplano dahil sa pagbaba ng fuel surcharge. Sa inilabas na advisory ng Civil Aeronautics Board o CAB, bababa ang fuel surcharge sa Level 4 simula Oktubre mula sa Level 5 ngayong Setyembre. Sa ilalim ng Level 4, ang fuel surcharge para sa mga domestic flights ay nasa pagitan na 117 pesos hanggang 342 pesos, habang ang international flights naman ay may surcharge na 385 pesos hanggang 2,867 pesos. Ayon pa sa CAB, bumaba kasi ang oil prices sa global market na naging dahilan para mapababa ang fuel imports sa kasalukuyan. Ito si Dayan Layar para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, aplikasyon upang makaboto sa halalan sa susunod na taon umabot na sa 6.4 na milyon. Balikan natin si Raquel Bayan para sa balita. Umakyat na sa 6.4 million na aplikasyon upang makaboto sa 2025 midterm elections ang natanggap ng Commission on Elections. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco na mula sa kabuuang bilang na ito, 2.6 million dito ay mga aplikasyon mula sa mga bagong botante. Nasa 600,000 naman yung mga nagpa-reactivate upang makaboto sa susunod na taon. Sabi ng opisyal, sa susunod na 2 linggo kung kailan nalalapit ang deadline para sa voters registration, inaasahan ng COMELEC na dadami pa ang bilang na ito. Pakiusap ng opisyal, huwag nang hintayin ang deadline sa September 30 lalo't wala nang magaganap na pagpapalawig ng deadline para dito. Ng mga bagong botante natin, 2.6 million po dyan ay bagong botante at mahigit 600,000 na po ang nagpapa-reactivate pa. Inaasahan nga po namin na susunod na 2 linggo na nalalabi para sa registration ay mas dadami pa po ang mag-a-apply bilang bagong rehistrado botante at lalong-lalo na po yung mga na-deactivate. Hingin po natin sa ating mga kababayan, sana po huwag hintayin yung huling araw ng registration. September 30 po ang deadline, wala na po itong extension. Mula sa Malacanang, ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, rent system ng mga barkong pandigma, inirekomenda ng isang mambabatas. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Lawrence Tanhoco. Ibinahagi ni Senator Francis Tolentino ang posibilidad na pagsusulong niya na rumenta na lamang ng barkong pandigma para bantayan ng mga isla ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa kapihan sa Manila Bay, sinabi ni Tolentino na mas malaki ang matitipid ng bansa sa oras na umarkila ito ng mga kinakailangang barkong pandigma. Paliwanag pa ng mambabatas, di hamak na mas mabilis din ang magiging deployment ng Pilipinas lalo na ngayon na umiinit ang tensyon sa nasabing lugar. Dagdag pa ni Tolentino na napag-aralan na niya ang naturang sistema at may impormasyon na rin siya niya kung saan at sino ang makakausapin para sa lease agreement ng mga barkong pandigma ng bansa. Ito si Lawrence Tanhoco, Radyo Pilipinas.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, mga dating hepe ng pambansang pulisya, itinanggi ang umano'y pagkakasama sa payola ng mga pogo at may kinalaman sa pagpapatakas kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni J. Mark Dagala. Nagbigay na kanilang mga reaksyon ng mga dating pinuno ng Philippine National Police sa usapin ng umano'y pagtanggap ng payola mula sa Pogo, gayon din ang hindi umano'y nasa likod ng pagtakas ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito'y makarang ibunyag ni retired Commodore at PAGCOR Executive Raul Villanueva sa pagdinig ng Senado ang pagkakasangkot ng isang dating PNP chief sa usapin at kay dating PNP Chief Oscar Albayalde hindi niya kailanman na kaengkwentro o nakilala personal si Guo. Hamon naman ni dating PNP Chief Rodolfo Azurin pangalanan ni Villanueva kung sino tinutukoy niyang dating pinuno ng PNP na sangkot sa usapin upang mapanagot. Kung mapatunayang nagsisinungaling si Villanueva, sinabi ni Azurin na dapat kumilos si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil para maghain ng kaukulang kaso dahil nakasisira ito sa imahe ng kanilang hanay. Para naman kay dating PNP Chief Benjamin Acorda Jr. nalalagay sa balag ng alanganin ng pangalan ng mga dating naging PNP Chief at ng walang habas na pagdarag sa naturang posisyon ay hindi patas para sa mga walang kasalanan. Una rito ay pinag-utos sa kasalukuyang liderato ng PNP ang malalimang investigasyon hinggil sa usapin dahil itinuturing nila itong seryosong chismis na may malaking epekto sa kanilang organisasyon. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, National Intelligence Coordinating Agency o NICA, walang natatanggap na impormasyon patungkol sa pagkakasangkot di umano ng isang dating hepe ng Philippine National Police o PNP sa payola ng mga pogo. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion. Walang impormasyon na natatanggap si National Intelligence Coordinating Agency o NICA Executive Director Ricardo De Leon kaugnay ng unverified intelligence information na binahagi ni Retired General Raul Villanueva kaugnay ng pagkakasama ng isang dating Chief PNP sa payola ng mga pogo. Sa panayam sa Senado matapos ang committee hearing para sa 2025 proposed budget ng NICA, sinabi ni De Leon na wala silang na-monitor na ganitong pinag-uusapan sa Intel community. Kaugnay nito, plano ni De Leon na tanungin si Villanueva kaugnay ng usaping ito. Sa ngayon, sinabi ng NICA Chief na wala silang ganitong iniimbestigahan at sakali anyang may matanggap silang ganitong impormasyon ay masusi nila itong ibeberipika. Narito ang bahagi ng pahayag ni De Leon. From the NICA, from our agency, wala tayong na-monitor na exact name na binabanggit ni General Villanueva, General Villanueva. So, I cannot comment on that. Kunin ko muna yung information sa kanya, but sa amin kasi we are very careful on validating. As of this time, kung mayroon kasing malinis tayo ng information, then we validate. Mula Senado, ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, House ICT Panel Chair, pinakikilos ang mga ahensya ng pamahalaan na agad tumalima sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na labanan ang online sexual abuse and exploitation of children o OSAEC. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes. Nanawagan ngayon si House ICT Chair at ang Votas Representative Toby Tiangco sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na kagiat na tumalima sa panawagan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa isang whole-of-government approach sa paglaban sa online sexual abuse and exploitation of children o OSAEC. Giit ni Tiangco malinaw ang direktiba ng Pangulo na pabilisin at palakasin ang mga hakbang para tuluyang masubataan child abuse sa digital space. Ito ay sa gitna na rin ng pagiging hotspot ng Pilipinas pagdating sa sexual
exploitation of children. Nakakaalam na rin anya na isa sa 100 Pilipino ang apektado ng naturang krimen. Diin pa naman babatas kailangan maging agile o makasabay ang mga ahensya sa kanilang mga pagtugon sa nagbabagong digital space para mabilis na matugis at matukoy ang mga kriminal. Paalala pa niya na kung magpapatuloy ang ganitong krimen ay nanakawin lang nito ang masayang kabataan at kinabukasan ng mga bata. Ito si Katin Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Commission on Human Rights o CHR nanawagan sa Kamara na ibalik ang kanilang hiling na budget para sa taong 2025. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Nanawagan ng Commission on Human Rights na dagdagan ang kanilang budget para sa taong 2025. Sa plenary deliberation, sinabi ni Negros Oriental 1st District Representative Jocelyn Lim Caichong at siyang budget sponsor ng CHR, marami ng mga bagong batas na nagdulot ng karagdagang responsibilidad na walang dagdag na pondo. Hiling ng CHR ibalik ang kanilang hiling na 1.799 billion pesos na budget dahil sa ilalim ng National Expenditure Program, nasa 1.1 billion pesos lamang ang inilaan ng Budget Department. Tinatayang nasa 271.6 million pesos ang kakailanganin ng CHR para pondohan ang kinakailangan mga special laws at iba pang mandato ng ahensya na sa ngayon ay nasa 16 na. Kung hindi anya mabibigay ang original na budget ay maapektuhan ang kailang financial assistance, legal expenses at travel expenses sa kanilang mga isinasagawang investigasyon. Narito ang pahayag ng Representative Jocelyn Lim Caichong. And for this reason, Mr. Speaker, I would like to appeal to my colleagues that the CHR's originally proposed budget of 1.799 billion may be strongly considered. So, my dear colleagues, please join me in supporting their budget requirements for the incoming year. Melanie Valdos Reyes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Philippine National Police o PNP Field Commanders inatasang tukuyin ang posibleng areas of concern sa susunod na halalan. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Leo Sarne. Inatasan ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang lahat ng field commanders na tukuyin ang mga posibleng areas of concern sa 2025 national and local elections. Sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Gene Fajardo na ang kautusan ay ibinigay ng PNP Chief sa huling command conference kahapon bilang paghanda sa nalalapit na filing of Certificates of Candidacy o COC mula Oktubre 1 hanggang 8. Kaugnay nito, sinabi ni Fajardo na pinatutukoy din ni General Marbil sa mga city at provincial director kung sino-sino ang mga maghahain ng COC at kung sino ang may mga private armed group o PAG. Paliwanag ni Fajardo, inaasahan ng PNP na magiging mainit ang tunggalian sa halalan dahil posibleng magkakamag-anak ang maglalabanan. Mula sa PNP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugson ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center, inisa-isa kung saan nagamit ang Artificial Intelligence o AI sa mga ospital. Patient Safety Day, idinaos naman sa lalawigan ng Ilocos Norte. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag.
Inbin sa ti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center dagiti pakausaran ti artificial intelligence karagiti ramit iti hospital tapno mapasingkadan iti kinatalgad dagiti pasyente. Kinulaan ni Chief of Medical Professional Services Dr. Jose Orosa III akaraman dito iti panangkita ti temperatura dagiti pasyente, panang monitor ti kabayag ti panagidada, panang rukod kadagiti vital signs, kas kumay ti blood pressure, heartbeat kenda dumapay, panang rukod ti kaado nga agas nga inuman dagiti pasyente iti dashboard kadagiti ICU kan na dumapay. Patsen Orosa agtultuloy latay ti sukisok dagiti eksperto no kasanupay amo pintas ti sistema kadagiti ospital usar ti teknolohiya kas kumati AI kan robotics. Ti Patient Safety Day 2024 kat na yuswat idi September 17 ano sa dinno adapay tinaangay a lecture kadagiti pasyente ti MMMH and MC kan bomb simulation activity ana yuswat iti Imelda Cultural Center iti syudad ti Batak. Manipod iti syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo, kauna-unahang session hall ng Sangguniang Panlungsod ng San Fernando, La Union, pinasinayaan. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Glenda Sarak. Naangay ti inaugurasyon kan panakabindisyon ti kaunan a session hall ti Sangguniang Panlungsod ti San Fernando City, La Union. Napanaganan dayto iti Gregorio Bunog R. Hofano Session Hall wenno Bunog Hall kas pananglagip iti sigud a Vice Mayor ti syudad and Honorable Gregorio Bunog R. Hofano. Kalpasan ti inaugurasyon naangay ti kaunan ng State of the Legislative Affairs Address wenno SOLA ti SP babaan kini Vice Mayor Alf Ortega. Kabayatan ti panakaikararag kan panakabindisyon ti Bunog Hall na unay-unay ti kinapatag ti panakaidaton ti pasilidad iti ng marswatap na dagiti maputar nga ordinansa ken resolusyon iti unag daytoy kat sigurado a maitunos iti pagayatan ti Dios. May bilbilang ti Bunog Hall kas Smart Hall nga agsabi kas hallmark ti smart legislation iti syudad tapno maragpat ti tarigagay a panagbaling ti SP ti San Fernando kas Center of Smart Legislation iti Region 1. Manipod Agoo, La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Local Disaster Risk Reduction Management Officers at Public Health Nurses sumailalim sa 5 araw na pagsasanay. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Sok Aberia mula sa Borongan. Ubahin ti nga Local Disaster Risk Reduction and Management Officers LDRMOs ng Public Health Nurse PHN at nagtapos ang 5 kaadlaw nga Basic Life Support Training of Trainers Bell Institute nga gimbuhat sa Stellar Hotel Function Hall ang syudadan Borongan na naglabay nga semana. Gindubahan ang lokal nga pamunuan ang syudad ini nga paghag-ili pinagi ang SIDREM Office ug SIDREM Council kabulig aton Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development DOH Eastern Samar ngan Provincial Health Office san Sinirangan Samar. Tinambungan na sabi nga paghagid atong LDRM officers ang Provincial DRMO ng Sinirangan Samar, MDRMO, ang mga bungtuan Eastern Samar, nga naabuyo Galite, ug ang syudadan Borongan nga mga PHN na Eastern Samar Provincial Hospital, ug ang Rural Health Unit ng mga bungtuan Sinirangan Samar, ug Settled Office ang syudadan Borongan. Nilalauman nga nasabi nga partisipante sini nga Bell Institute in magkakamay din kapas nga nangging kikinahanglan hibaro, aber makapagdumara liwat ang roll-out training suguhin mga aktibidad nga may kalabutan na DRM mairatag sa tagsang nga mga komunidad. Tikang syudadan Borongan, Sok Aberia, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sok Aberia mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod, First Southern Leyte
Provincial Mobile Force Company binisita ang barangay sa bayan ng Sogod para sa programang Bagong Pilipinas sa Barangay. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Ruel Bugnos. Subay sa padayong nga pagpatuman sa Bagong Pilipinas sa barangay nga nagatutok sa all-inclusive nga mga plano alang sa economic ug social nga transformation, ang First Southern Leyte Provincial Mobile Force Company ubos sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Manuel Bayona Jr. may bisita sa barangay Hindangan sa lungsod sa Sogod, Southern Leyte kanatong Setyembre 15, 2024. Kini aron sa pagpatuman sa barangay Pulong-Pulo nga gisalmutan sa mga opisyales sa barangay, tanod o mga residente niini. Sa panguna ni Police Corporal Hanilin Likit, gisgutan sa mga kapulisan ang mga balaod sama na lamang sa Republic Act 4136 nga mao ang Land Transportation and Traffic Code, Republic Act 9262 nga mao ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act, Republic Act 9165 kun Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, Anti-Terrorism Awareness o ang Buhay Ingatan Drogay Ayawan na program sa Department of the Interior and Local Government. Panay na sa mga pag-auhag sa mga kapulisan sa pagsuporta sa ilang mga programa alang sa pagsiguro sa kahapsay kalinaw sa mga komunidad. Balita gikan sa Southern Leyte kini si Ruel Bugnos para sa Radyo Pilipinas sa World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ruel Bugnos mula sa Sogod. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Department of Agriculture o DA Regional Office 10 lumahok sa tree growing activity kasabay ng pag-promote ng environmentalism at patriotism. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Tree growing for a cause, malasakit sa kalikasan, malasakit sa lingkod bayan ang gipahigayon karong bag-o sa Department of Agriculture Northern Mindanao didto sa Lingkod Bayani Eco Park sa Pagatpat, Cagayan de Oro. Alayon kini sa tingwa sa kagamahanan alang sa pag-amping sa kinaiyahan. Ang kalihukan adunay dakong role sa climate change mitigation pinagi sa pagtanom o pagpatubo sa mga punuan sa kahoy ug ingon man ang pagtigom sa pondo alang sa Pamanang Lingkod Bayani program sa Civil Service Commission dungan sa ika-124 nga anibersaryo sa nasampit nga buhatan ug sa pagig-abag usab sa Department of Environment and Natural Resources. Gikan sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Roby Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga. 90 milyong pisong halaga ng Farm to Market Road na ipinatupad ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project o DAPRDP Region 9 sa bayan ng Buug sa Zamboanga, Sibugay natapos na. Narito si Leslie Cubol para sa balita. Natibawas na ang Farm to Market Road kon FMR nga gipatuman sa Department of Agriculture Region 9 kon D9 sa lungsod sa Buug sa lalawigan sa Zamboanga, Sibugay. Among proyekto nagkatidad og 90 milyones ka pesos nga gipatuman ilawom sa Philippine Rural Development Project kon PRDP. Amaong kalsada nagagikan sa Barangay Talamimi padulong sa sentrong pahin sa Barangay Agutayan sa Buug nga may gilayon nga 3.42 ka kilometro, lakip ang tulay nga may gitas-on nga 25.80 metros. Gumikan ini sangko sa langit ang kalipay sa mga residenteng mag-uma tungod sa pagpasemento sa DA sa lapuko nilang kalsada o sa pagpahimog konkretong tulay. Tumong sa DAPRDP sa pagpatuman sa proyekto nga mahataga dali og luwas nga biyahe ang mga residenteng maghatod sa ilang mga produkto sa merkado o mapalambo usab ang kahimtang sa ilang panginabuhi. Ang mga produkto sa maong lugar, maong goma, lubi, mais, saging o mga utanon. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini Celeste Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Leslie Cubol mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Butuan. 67 livelihood association sa Agusan del Norte nakatakdang tumanggap ng tseke na nagkakahalagang 300,000 pesos sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano. Human ang first batch ng 23 ka-asosasyon, ipahitabo na usab karong umalabot Setyembre 27 ang laing hugna sa pagtugyan og tseke nga mobalor sa tig 300,000 pesos para kini sa second batch sa 67 ka mga livelihood association sa Agusan del Norte nga gipalambo ubos sa Sustainable Livelihood Program sa Department of Social Welfare and Development. Napagawas ang pundo pinaagi sa pag-facilitate ni 2nd District Representative Dale Corvera agig tabang para mapalambo ang napasiugdahan ining pamatigayon sama sa raw material-based processing, chocolate ug banana chips processing. Ang turnover ceremony sa mga tseke ipahigayon sa Carmen, Habonga ug Cabadbaran City. Samtang gilihok na ang lain pang distribution sa tseke para karong bulan sa Oktubre alang unya sa third batch para makumpleto ang gitarget nga 113 ka mga livelihood associations sa gahing pundong mokabat sa 37 million pesos. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan. International Conference on the UN SDGs and Social Innovation isinagawa sa Iligan City. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Gipahigayon ang duha ka adlaw nga International Conference on the United Nations Sustainable Development Goals o SDGs and Social Innovation gikan sa September 18 hangtod 19 sa Mindanao State University Iligan Institute of Technology o MSU-IIT Gymnasium Tibanga, Iligan City. Gipangunahan kini sa MSU-IIT sa pagigtambayayong sa Yuchenko Center, Harvard Humanitarian Initiative, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, LGU Iligan City ug uban pa nga gitambungan sa mga eskolar, tigtuki-tuki ug uban pa gikan sa lain-laing lugar sa Pilipinas ug sa kalibutan nga nagtinguha sa pagbayloay sa kahibalo sa paghimo og mga solusyon subay sa 17 UN SDGs ug pagsugat sa mga hagit sa kalibutan ug social innovation. Matud ni MSU-IIT Chancellor Professor Attorney Aizen Nidi Tukalan, usa sa mga tumong sa MSU-IIT mo ang pag-amot sa pag-abot sa UN SDGs ug adunay labing maayo nga mga lakang ang universidad sa mga termino sa SDGs dili lamang sa natad sa pakiglambigit sa komunidad apan usab sa natad sa panuki-luki. Mopasalig usab si Harvard Humanitarian Initiative Resilient Communities Program Director Dr. Vincenzo Boletino nga makakuha og igong datos sa maong panagtigom ang mga partisipante aron makahimo og mga programa nga haom sa panginahanglan sa mga katawhan. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Bea Gaza. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Nasamsam ng Department of Trade and Industry o DTI Task Force Kalasag o TFK sa pakikipagkolaborasyon nito sa National Bureau of Investigation o NBI ang halos 94 million pesos na halaga ng automotive-related products mula sa warehouse sa Quezon City. Sa isang pahayag, sinabi ng DTI na nagresulta ang operasyon na isinagawa noong Setyembre 9 sa agarang pagpapasara ng Quezon City Local Government sa naturang warehouse. Kabilang sa mga nasamsam ang 20,809 units ng uncertified lead
acid storage batteries at tires na nakitang lumalabag sa Republic Act 4109 o ang Product Standards Law at lumalabag din sa Department Administrative Order No. 02. Ayon sa DTI, walang mandatory Philippine Standard o PS marks at Import Commodity Clearance o ICC stickers ang mga nasabing produkto. Nangangahulugang mapangalib ito para sa mga consumer. Ani DTI Acting Secretary Cristina Roque, hindi nila papayagang humantong pa sa pagkakaroon ng aksidente, pinsala o pagkamatay bago nila tugunan ang suliranin. Dagdag ni Roque, malinaw ang mensahe ng operasyon ng Task Force Kalasag na hindi nila pahihintulutan ang pagbebenta ng hazardous at substandard products na ikakapahamak ng mga Pilipino. Paliwanag pa ni Roque, hindi nila layuning hadlangan ang pagnenegosyo. Bagkus nais nilang tiyakin ang pagkakaroon ng patas na kalakaran, proteksyonan ang mga consumer at suportahan ang lehitimong mga negosyo na prioridad ang dekalidad na produkto at tumatalima sa mga regulasyon. Hinihikayat ngayon ng DTI ang publiko na iulat ang alinmang retailers, distributors o manufacturers na nagbebenta ng uncertified items. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaprubahan ng Board of Investments o BOI ang registration ng Nakshin Davao International Incorporated 519.2 kilowatt peak solar PV rooftop system project, ang kauna-unahang renewable energy o RE initiative na makatatanggap ng energy efficiency incentives. Mayroong tinatayang budget na 26 million pesos itatayo ang solar PV rooftop system sa Nakshin Davao Food Manufacturing Facility. Magluluwas ito ng mga produktong agrikultura kabilang ang mga mangga at pinya sa Japan at European Union. Ang sistemang ito sa ilalim ng Tier 1 ng 2022 Strategic Investment Priority Plan o CIPP ay layuning bawasan ng energy consumption. Sa mahigit 25 taong expected lifespan nito, inaasahang makalilikha ito ng annual energy savings na 17.27 gigawatt hours o GWH, katumbas ng kabawasan sa halos 137,000 na tonelada ng CO2 emissions. Kabilang sa benepisyo ng pagiging rehistrado, mayroong insentibo ang Nakshin sa Income Tax Holiday o ITH, katumbas ng 50% ng capital investment nito. Isang insentibo sa ilalim ng Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises o CREATE Act. Sinertipikahan ng Department of Energy o DOE ang proyekto ng Nakshin dahil pasok ito sa lahat ng kinakailangang pamantayan at rekisitos. Importante ayon sa DOE na alinsunod ang proyekto sa sustainability objectives ng Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pangwakas sa ating balitang negosyo at kalakalan, nakakuha ang 6 na Filipino brands ng mahigit sa 100 trade leads sa isinagawang unang partisipasyon ng Pilipinas sa Franchising at Business Expo sa Melbourne, Australia, ayon sa Department of Trade and Industry o DTI. Iniulat ng DTI na nakamit ng Avocadoria, Bench, The Cabalan Group, Miguelitos Ice Cream, Orispa at Shawarma Shack ang actual at potential export sales na nagkakahalaga ng kabuang $20.6 million sa 2024 Franchising and Business Opportunities Expo. Ilan sa mga bansang nahikayat ng Filipino brands ang Australia, partikular ang Victoria at New South Wales, Pakistan at Singapore. Ani DTI Acting Secretary Maria Cristina Roque, sumisikat ang Philippine brands sa Australian market dahil sa dala na kalidad at inobasyon ng mga Filipino business. Sa pamamagitan ng Expo, nabuksan ang entablado para sa bagong Pilipinas kung saan ang Filipino enterprises ay nakakasabay sa global stage. Sabi ni Roque, marami pang mga Philippine franchise brand ang may malaking potensyal sa international markets at patuloy ang kanyang ahensya sa pagbubukas ng mga pinto para sa Filipino enterprises na nais mag-explore ng franchising bilang estratehiya para sa international expansion. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bea, para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Narito naman ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Bibigyan ng parangal ang mga veteranong player na sina L.A. Tenorio, Ian Sangalang at Cliff Hodge ng PBA Press Corps sa 30th Awards Night na gaganapin sa Setyembre 24 sa Novotel, Manila, Araneta City. Pinangalanan bilang Defensive Player of the Year si Hodge, habang sina Tenorio at Sangalang ay matatanggap ang Bogs Adornado Comeback Player of the Year Award. Nag-average ang 36 anyos na si Hodge ng 9.6 points, 5.3 rebounds at 3.2 assists. Bilang miyembro ng koponan ng Bolts, simula pa noong 2012 kung saan napili siya bilang 4th overall pick sa PBA Rookie Draft, malaki ang papel na ginampanan ni Hodge para kunin ng Meralco ang kanilang kauna-unahang kampyonato. Ginulantang ng Bolts ang San Miguel Beermen sa loob ng 6 na laban nitong nakaraang season ng PBA Philippine Cup Finals. Makakasama si Hodge sa listahan ng mga nakaraang nakakuha ng prestiyosong award katulad ni na Mark Pingris, Chris Jackson, Arwin Santos, Freddy Abuda, Chris Ross, Junmar Fajardo at iba pa. Sa kabilang banda, sina Tenorio at Sangalang ay pararangalan sa kanilang matagumpay na pagbabalik sa paglalaro pagkatapos ang laban nila sa kanya-kanyang sakit. Na-diagnose si Sangalang ng may hyperthyroidism na naging sanhi ng kanyang pagkawala sa natitirang bahagi ng Season 47 sa koponan ng Magnolia. Si Tenorio naman ay linabanan ang Stage 3 colon cancer kaya't hindi siya nakapaglaro sa Season 47 Governor's Cup. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naging maganda ang panimula ng College of St. Benilde sa ilalim ni Head Coach Charles Tew pagkatapos dominahin ang University of Perpetual Help System Delta. Tinambakan ng Blazers ang Altas 78-51 sa kanilang NCAA Season 100 Men's Basketball Showdown na ginanap sa San Juan Arena. Nanguna para sa CSB si Justin Sanchez sa nalikom nitong 13 puntos, 8 rebounds at 1 steal habang nagposte sina Tony Inot at Gab Cometa ng 12 at 10 puntos ayon sa pagkakasunod. Maganda din ang ipinakita ni rookie Jomel Ancheta sa kanyang nagawang 9 na markers, 2 boards at 1 assist. Ito ang ika-4 na sunod-sunod na panalo ng Blazers sa loob din ng 4 na laban at sinabi ni Chu na mahalaga na makauna sa liga dahil pagtagal ay kahit sinong koponan ay pwede silang matalo. Matikas na naman ang performance ni perpetual rookie Mark Goho Cruz kung saan nakagawa ito ng double-double na may 11 puntos at 10 rebounds kasama pa ang 2 assist. Bumagsak naman sa 2-2 ang record ng Altas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lumapit ang University of Santo Tomas sa finals ng 2024 V-League Men's Collegiate Championship pagkatapos ang 22-25, 25-23, 25-15 at 25-16 panalo laban sa De La Salle University sa larong ginanap sa PhilSports Arena. Kinuha ng Golden Spikers ang 1-0 lead sa kanilang best-of-3 semifinals series.
Si UST Assistant Coach Benjamin Mape muna ang nagmando ng koponan dahil si Head Coach OG Mamon at reigning UAAP Most Valuable Player Josh Ibanez ay nasa Italy para sa isang training camp kasama ang Alas Pilipinas Men's National Team. Nanguna para sa opensa ng UST si G-Boy De Vega sa nagawa nitong 17 puntos mula sa 16 na attacks at isang block, habang nagambag din ng 6 na excellent digs at 15 excellent receptions. Nagdagdag naman si Paul Colinares ng 14 na markers galing sa 10 attacks at 4 na blocks. Nakagawa naman ng 17 puntos si Chris Hernandez sa panig ng Lasal habang nagambag si Eugene Gloria ng 11 markers. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa ating segmentong Balitang Sports. Samantala, narito na ang mga latest chika sa ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na, ang ratsyada ng mga chika. I don't think that's happening. Yan ang sinabi ng aktor na si James Reid matapos na matanong ito kung may pag-asa nga bang magbalik tambalan sila ng aktres na si Nadine Lustre. Sa isang interview, batid ni James na kahit nag-iba ng landas ang dating kapamilya aktor ay patuloy pa rin ang suporta ng fans sa kanilang J-Dean Love Team. Ngunit, sabi niya, hindi na mangyayari ang comeback ng J-Dean bilang pagrespeto nito sa kanyang kasalukuyang nobya na si Isa Pressman at para na rin sa kanyang mental health. Umapila ito na sana ay makapag-move on na ang lahat sa naging hiwalayan ng J-Dean. Tiniyak naman ng Filipino-Australian actor na maayos ang ugnayan nila ni Nadine sa ngayon. Samantala, balik acting at balik na rin sa dating mother network na ABS-CBN itong si James. Ayon sa kanya, nakalinya na ang mga proyekto nito sa Kapamilya Network at looking forward ito sa muli nitong pagbabalik sa dati niyang naging tahanan. Nakatakda rin itong makipagkita sa mga matataas na opisyal ng network upang pag-usapan ang mga plano nito sa kanyang pagbabalik telebisyon. Ipinaliwanag niya na nawala lang ito sa ABS-CBN dahil kinakailangan niya ng pahinga mula sa proyekto na kasama ang kanyang dating ka-love team. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa nating chika for today, gumanda raw ang naging relasyon ng dating mag-asawa na sina Sharon Cuneta at Gabby Concepcion matapos ang kanilang Dear Heart concert. Ayon kay Gabby, hindi niya inaasahan na aabot sa punto na magiging maayos ang kanilang relasyon sa isa't isa. Ayon pa sa kanya, napag-uusapan na nila ang ilang mga bagay na hindi nila napag-uusapan noon, bagamat hindi na idinetalye ng aktor kung ano ang kanilang napag-usapan. Sabi niya, quote and unquote, nakaka-touch. There is a part of us that recalls because meron kaming pinagsamahan. I hope everybody enjoys. We are all in this together to have fun. Umaasa si Concepcion na magkakaroon ng katulad na positibong epekto ang kanilang susunod na mga concert. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating chika for today, bibida ang kapamilya actor na si Joshua Garcia sa isang Tagalog dub na animated film na Inside Out 2 bilang si Lance Blade. Si Lance Blade ay isang video game character na tampok sa sequel ng hit animated film. Inamin ni Joshua na hindi madali ang ginawa niyang pagdadub at ang pagiging voice actor sa nasabing pelikula. Sabi niya, quote and unquote, ginawa ko siya kahit na kinakabahan ako and while doing it, akala ko madali lang. Ang hirap pala niyan, para siyang may kailangan kang hawakan habang nilalabas mo yung emosyon doon sa sinasalita mo para lang maging mas expressive ka. Sabi niya,
At ipapalabas na ang Tagalog dub na Inside Out 2 sa online platforms simula September 25. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismi sa pakikinig sa aking mga chika. For today, ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio, kasama natin sina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bea Gaza, ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.